Good morning po sa inyo lahat. Wala po akong iPad. Papel lang po. Today po, last week actually, sinabihan ako ng asawa ko na magte-testimony daw ako tungkol sa stewardship. Siyempre, hindi naman po makakatanggit. Siyempre, gawain po yun. So, kahit po hindi ako talagang sanay na magsalita in public, kasi nga po mahihayin ako, hindi po ako katulad ng asawa ko. Asawa ko po maingay doon. Si Roel po may malakas po boses yung kahit walang mic. Siya po yung talagang malakas po yung loob na magsalita. Mas ma-PR po yun kaysa sa akin. Ako po medyo tahimik lang po. Mas tingin ko po mas effective ako kung one-on-one yung counseling lang. Kaya bear with me, parang kung nakikipag-usap lang ako sa isang tao. So, tungkol po sa stewardship. So, nung sinabi sa akin yung last week, medyo lagi ko na po iniisip yung stewardship. So, tinignan ko po, nag-inugel ko kung ano po yung meaning ng stewardship. So, ibig sabihin po niya is yung using yung time, yung talent, yung material possession or wealth para po sa service natin sa Panginoon. So medyo po, ito po yung stewardship po, parang right after you being a Christian, you need to be a steward of God. Yun po yung isa sa mga ministry natin talaga. So, ako po, Kristiyano na rin po ako for mga 23 years na rin po. Dalaga pa lang po ako 1990 nung talagang naging active po ako sa church, and doon po sa dati naming church, doon kami nagkakilala ng asawa ko. So, nung dalaga po ako, hindi po ako kasi katulad ni Ruel nga na singer, pero pagka nasa gawain po kasi kayo ng Panginoon, kahit po hindi nyo talent po yung, ako kasi hindi ko po talent talaga yung singing eh. Napapakanta lang po talaga ako pagka nababurden po kasi ako minsan pagka yung may service, tapos po walang naging special number po. So, kahit na hindi po ganun kagandahan yung boses ko, kumakanta po talaga ako. Lalo pag sinabi po ng pastor's wife namin, kasi medyo close po ako doon sa pastor's wife, parang pong anak-anakan po nila ako. Kaya medyo talagang kahit po sabi niyo, mag-alto ka, kaya mo yan. So, kumakanta po talaga ako, nag-special number po talaga ako ng solo. At ang nakakatuwa po doon, nagkumulumalaban pa po ako sa contest. Tapos sinabi, sumali ka doon sa quartet, sa gano'n. Sumasali po ako, sige po, parang kahit na wala, yung gusto ko pong ipakita sa inyo na kahit po wala kayong talent, if yung heart nyo is willing talagang magpagamit kayo sa Panginoon, talagang gagamitin na po kayo. Kahit, nakakatawa nga po dun, sumalit pa kami sa contest ni Robin and Juliet. So, sumalit. So, talagang nakakatawa po, nakakapasok pa po sa national. Talagang, kahit po yung ganun lang yung boses nyo, kung talagang willing kayo magpagamit sa Panginoon, and magagamit kayo talaga. And, natutuwa ako personally talaga, nabibless ako pagka yung hindi mo talent and yet nakikita ng Panginoon yung puso mo, talagang gagamitin ka niya talaga sa gawain. And nung time din na yun, treasurer din ako ng church namin, and nakita ko talaga yung need ng church financially, and even yung talagang manpower to talagang minister, yung talagang kalat talaga yung salita ng Diyos sa lahat ng mga tao nakapaligid sa atin. And yun din po yung naging tool ko, I think talagang gift sa akin yung profession ko as an accountant din. Kasi dito po sa OBCM, nung napunta kami dito ng asawa ko, yun po yung talagang nakita kong hindi naman ako nakikita siguro na talagang sa harap, na kumakanta or nag-delete sa mga Pero ako I think nagamit ko ako dun sa pagiging, yung
profession ko yun kasi nakita ko yung need ng church. Lagi po akong kausap ni Sister Epi actually. Nung kinukonceptualize pa lang po yung church, paano siya i-build. Nakita ko yung need na talagang yung kung makikita niyo lang po yung puso ni ako na natutuwa ako dahil medyo close niya ako kay Sister Epi. So, nakita ko yung need ng church na nung wala pa lang nung binibuild siya na wala pa talagang pinanghahawakang pera yung church. Pero nakita niyo po ngayon nakatayo na siya. Kung alam lang po natin na kung paano siya na-build na talagang kumbaga yung paano natin na-meet yung mga obligation natin financially dahil naniniwala tayo na yung church ay yung school is aminin na talagang kailangan na magagamit ng Panginoon para reach out natin yung mga parents, yung mga hindi Kristiyano dahil naniniwala yung mga parents and mga students na dito sa Christian school ma-build yung Christian life nila. And nakita namin, ako nakita ko personally yun dahil yung hirap ng mga taong involved dun sa paano yung mag-minister ng school, even yung paano siya tinayo. Natutuwa ako talaga na amaze talaga kung paano nag-provide ng Panginoon yung mga pangailangan kasi lagi kami nag-uusap ni Sister Epi. Misa nga talaga pagka nag-uusap kami ni Sister Epi, misa talaga mananalangin ka lang talaga kasi yung mga obligations ng paano nami-meet ng school yung mga obligations para lang mabayaran yung paano nagawa yung building. Matutuwa po kayo dahil marami siyang ginagamit na tao. Hindi man dito sa atin. Talaga nagpapadala siya ng mga tao para i-meet yung mga deadlines sa mga obligations ng church. And nakakatuwa po yun. Ako po talagang na-amaze ako sa ginawa ng Panginoon dahil hanggang ngayon po talaga nag-struggle yung school sa mga financial obligations niya. And even yung last year na activity na school year, medyo talagang eye-opener din sa mga Kristiyano na mga talagang involved sa school dahil may mga tinuturo talaga siya sa atin na hindi tayo dapat maging complacent dun sa ministry na binigay niya sa atin, na dapat lagi tayong nakabantay dahil kala natin tama na lahat, pero tuturo niya sa atin na talagang yung tama, kumbaga aalisin niya yung mga talagang hindi dapat na nandun. And ipapakita niya kung paano natin papatakbihin yung school. And nagpapasalamat ako dahil nga si Rowel ngayon, kasi si Rowel po dito po siya nagtatrabaho sa canteen, siya yung nag-handle ng canteen ng school. And nakita ko po na si Rowel din po, nagagamit din po sa gawain. Hindi lang yun na para kumita, kundi talaga even yung mga estudyante, talagang nakikita na talagang yung difference ng mga Kristiyanong kasama nila dito sa school, tsaka yung mga typical na mga hindi pa naman Kristiyano. And natutuwa ko dahil nga this year, talagang nag-iba na po yung level ng school. Maging si Rowel po, excited po siya na magamit, na tutuwa siya dahil binigyan daw siya ng assignment ni Pastor para magturo sa mga estudyante. Talagang excited po siya kahit umisa talagang pagod na pagod sa paggaling sa trabaho. Talagang nagkagawa pa po siya. Talagang kwento siya. Actually, everyday medyo meron ng laging sinasabi sa akin. Kung may problema siya nakikita sa school, sinasabi niyo sa akin, dapat to i-discuss ko yun sa board dahil alam nang sa akin na lang mapapahatid. Yun yung mga ganun po. So parang dapat po talaga yung involvement natin sa gawain ng Panginoon. Tingin ko po talagang
kailangan yun eh. Hindi po ito gawain ng isa o ng isang pamilya lang, kundi gawain po natin ito lahat. Manalangin lang po tayo talaga. Ako, pasalamat po talaga ako dahil nakakausap po si Sister Effie, kaya na-burden po ako, and I hope na maging burden po ito sa atin lahat, na kahit po sa panalangin lang, makapakita natin na talagang kaisa tayo sa gawain. Malaki po yung gawain. Actually, ma-overwhelm po kayo kung talagang makikita niyo po kung gaano kalaki po yung gawain natin. And kailangan talaga ng mga Kristiyano na kumilos at mag-participate tayo sa gawain. Hindi natin dapat inaasa sa ilan, kundi dapat po maging kabahagi tayo ng gawain ng Panginoon. And isa po, nakita ko pa this year is yung, kasi di ba po nagde-devotion naman tayo lagi, nag-ano tayo, pero ako po natuwa po ako nung nag-enroll ako sa SE na this year. Nakita ko po yung need ng mga Kristiyano, kasi kala kasi natin pagka nag-devotion na tayo, pero iba po kasi talaga yung meron kang formal na education, yung talagang meron kang proper na nag-guide. I think yun po yung kailangan ng mga, lalo na ng mga leaders, na ina-encourage ko po talaga kayo na mag-enroll po, give time po talaga na mag-enroll po. Saturday lang naman po yun, pero medyo may time, may financial. Pero iba po yun talaga. Ako, yung counseling, tsaka yung marriage, yun po yung natin nito. Pero nakita ko po yung difference nun. Naintindihan ko siya ng mas malalim. And now, even sa office, pagka meron akong kausap, nagagamit ko po siya. And I think kailangan po natin, especially mga leader. So, na-encourage ko po kayo na, sabi nga, prayer po is kailangan po natin ng prayer, pero kailangan din natin ng action. So, kailangan po natin talaga mag-participate. And I pray na sana po hindi natin in-miss yung blessing na dapat nasa atin dahil hindi po natin nagamit yung buhay natin. And to close po, meron po akong ibibigay po sa inyong dalawang verse during na time na pinag-aaral ko po yung stewardship. Tingnan po natin yung sa 1 Peter 4:10. Sabi po is, as each has received a gift, you see to serve one another as God's steward of God's various grace. And even po doon sa Proverbs 16:3, commit your work to the Lord and your plans will be established. God bless po.